So, eto mga sangkay, pag-usapan po natin o tingnan po natin itong viral video ngayon ni Mayor Vico Soto na hindi po ito magugustuhan ng Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Ito, pag-usapan po natin itong malaking pasabog ngayon mga sangkay. Viral po ito sa social media, so mag-react po tayo, tingnan po natin, no? Kasi nga po, nakaraan, di ba nga po may pinaplanong hindi maganda itong kabilang po sa mga DDS po mismo mga sangkay. Kasi nga po, sa sobra siguro nilang panatiko, sobra nilang pagmamahal sa mga Duterte, ang sabi po nila, Duterte forever. Kumbaga, kahit sino dyan, hindi po pwedeng humarang. Basta, hanggat may Duterte, yun lang daw pong iboboto nila. Ang problema dyan, meron pong Vico Soto. Ngayon mga sangkay, tingnan po natin itong revelasyon tungkol po dyan sa pamumuno niya sa Pasig. No? Magugulat kayo sa pasabog. Anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel, guys. 1.51 million subscribers na po tayo. Officially, road to 2 million subscribers. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay ngayon, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, eto na guys, tingnan po natin. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayong comment down below. Hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Para syempre magkakilala po tayo. Ngayon, itong si Mayor Vico Soto, bagamat bata pa po ito, malaki po ang potensyal na maging mataas na leader ng ating bansa na makakapagpabago sa buhay ng mga Pilipino. At ako, mga sangkay, I personally agree na malaki po ang magagawa nito sa Pilipinas kung siya po ay magiging presidente. Ngayon, 2028, hindi pa po siya pwedeng tumakbo, mga sangkay, kasi 40 mahigit, kailangan po ang pagka-presidente, ganun pong edad ang kwalifikasyon. Ngayon, mga sangkay, mukhang inuumpisa na po siyang siraan nitong mga toxic DDS. Kaya nga po nakaraan mga sangkay, eto po, kilala nyo na siguro po ito, no? Ayan po, gusto po siyang ilaglag. Kaya nga lang, guys, ayan o, Mayor Vico Soto pinapadisqualify. At alam nyo na mga sangkay kung sino-sino ang mga iyan. Ngayon, mga sangkay, ang tanong, nagtagumpay ba? Hindi po. Ang kanilang paninira. Kasi ngayon, parang ang aga po na sinisiraan si Mayor Vico Soto. Bakit mga sangkay? Siyempre, may iba pang mga kasunod na Duterte. Halimbawa na lang, maging Pangulo si Vice President Sara Duterte this coming 2028. Mayroon pa pong Basti. Or kung hindi si Basti, mga sangkay, andiyan si Pulong. 'Di ba? So, talagang pupuntiryahin nila ngayon si Mayor Vico Soto para ilaglag. Kasi Duterte forever, yun po yung kanilang paninindigan, yun po yung kanilang paniniwala. Diyos mio marimar. Ngayon, eto ang babasag. Nanalo si Mayor Vico Soto sa malayong agwat. Hindi namigay ng pera. Hindi nagdala ng artista. Ano ang kanyang ginawa? Nagbahay-bahay lamang po at kinumusta ang kanyang mga kababayan doon, ang kanyang mga nasasakupan. Ayun, sobrang laki ng tambak panalo. Ang layo mga sangkay ng ipinanalo ni Mayor Vico Soto. Ngayon, eto ang malaking pasabog niya mga sangkay. Panuorin po natin. Malaking potensyal po talaga ni Mayor Vico Soto. Unfortunately, sa Pilipinas, madalas pag may mga malalaking proyekto, o kahit hindi malaking proyekto, anong unang naiisip ng mamamayan? Isa lang sa dalawa. Una, isipin ng tao, nako, yung proyekto na yan, sigurado, substandard yan. Para po sa inyong kaalaman, si Mayor Vico Soto nakapagpatayo po ng modern na City Hall doon po sa Pasig. Ngayon mga sangkay, sobrang lupit ng ginawa niya dito. At ito, nagsalita po siya patungkol po dito sa yung sistema ng mga politiko ngayon mga sangkay. Sigurado, manipis yung semento niyan. Sigurado, pagkatapos ng 6 months o 1 taon, babakbakin na naman yan, gagawin ulit.
Yan yung unang naiisip ng tao, sad to say. Pangalawang naiisip ng tao, pag may proyekto ang pamahalaan, naku, magkano kaya kickback ng mga yan? Totoo po yan. Kahit Realidad po yan, mga sangkay. Diyos mio, Marimar. Alala nyo yung pasabog ni PBBM? Nakaraan lamang sa interview po ni Anthony Taberna. Grabe po yung smuggling na nagaganap sa Pilipinas, mga sangkay. At marami pong involved na mga politicians. Maging sa agriculture, guys. Kaya ngayon, mga sangkay, inayos ni PBBM ang lahat. Makikita nyo ngayon sobrang lago ng agrikultura sa ating bansa. Well, balik tayo sa pasabog po ni Mayor Vico Soto. saan ka sa Pilipinas pumunta? Whether rightly or wrongly, yan ang naiisip ng tao. Grabe, ang ganda ng City Hall nila. Tayo po, sa lungsod ng Pasig, Mhm. we have a once-in-a-lifetime opportunity. Ayan na. Ipapakita po natin sa tao. Ipapakita natin sa bawat Pasigenyo at bawat Pilipino na posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maganda. Posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maayos. Posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na dekalidad sa tamang presyo at walang korupsyon. Yun ang maganda, mga sangkay. Matindi po talaga to si Mayor Vico Soto. Alam nyo, itong pangalan niya ngayon, mga sangkay, masyado pong maingay sa social media. Marami po talagang humahanga dahil nga po sa malinis na pamumuno niya sa Pasig. Kaya nga po, biruin nyo, pwede palang mangyari, mga sangkay, na hindi mo kailangan mamigay ng pera. Makita lang nila yung mga projects mo, makita lang nila yung mga programs, boboto ka nila. Pwede palang ganun, no? Yung tipong politikong hindi gumagastos ng pera sa eleksyon. Kasi alam nyo, guys, kapag ka nagpapaulan ng pera ang isang politiko, alam nyo na kung saan babawiin yan. Ganyan po kasimple yan. Sistema na po yan sa Pilipinas ng mga politicians. Kapag nagpaulan ng pera, magbabawi yan kapag nakaupo na. Pero itong taong to, mga sangkay, walang nilabas na pera para pumanalo. Pero nanalo, mga sangkay. 'Di ba? At kita nyo ngayon, mga magagandang project ang ginagawa niya dito po sa Pasig na sana po maging magandang halimbawa ito sa lahat ng mga politiko, no? Dalawa lang po ang marching orders ko sa ating Pasig City Consortium. Una, kung ano yung nasa kontrata natin, i-deliver natin ng maayos. Yun. On time. Pangalawa, kung meron pong kawani, kung meron pong kasama kami, whether sa council, sa engineering, admin office, mayor's office, kahit sino dito, pag may nanghingi sa inyo, sabihin nyo sa akin directly, akong bahala sa kanila. Nako. That is not a request, that is an instruction. Muli po, mga kaibigan, nakita naman po natin yung ganda ng proyekto. Grabe, oh. Sino mag-aakala ng isang batang katulad po ni Vico Soto makakagawa ng isang malaking gusali, isang city hall, mga sangkay, na talaga nga namang modern. Tapos yung presyo, hindi ganun kataas, mga sangkay. Kasi ito ang problema, ha, sa Pilipinas. Yung kickback ng bawat kontrata ng ginagawang project. Kaya nga po, yung mga kakalsadahan, di ba, substandard. May mga pinapagawa mga gusali, substandard. Bakit? Inuna yung korupsyon kaysa pagandahin. Kaysa gawing matibay yung isang proyekto. Dito hindi, mga sangkay. Pwede naman palang mangyari yun. Talagang may political will itong si Mayor Vico Soto. Alam natin kung bakit siya nasimulan, bakit natin siya kailangan gawin. Let us not waste this opportunity. Papakita po natin yung mga bagay na imposible sa Pasig, gagawin natin posible. Maraming salamat sa... Grabe, no? So, marahil, ito po ngayon ang hindi nagugustuhan ng mga toxic DDS. Kasi nga po, ano sila eh. Di ba? Tanungin nyo sila.
Anong sasagot nila kung sino yung gusto nilang politiko? Duterte. Ako, walang problema. Ay, sinuportahan ko nga si Tate Digong, sinuportahan ko si VP Sara. Pero pag may nakikita naman akong magaling, hindi po ako yung tipong sarado yung utak ko. Dahil alam nyo, kapag panatiko yung isang tao sa politiko, sarado yung utak niyan eh. Yung tipong kahit, halimbawa na lang, ito ngayon, mura na ang bigas sa panahon ni PBBM. Maliban pa po yan sa tig 20 pesos. Pumunta kayo sa inyong mga palengke, yung bigas ngayon, mababa na po ang presyo, 30 plus, 40 plus, ganun na lamang. Hindi po tulad dati na umaabot sa 60 plus, 70 pesos mahigit. Pero anong sinasabi ng mga toxic, fanatic na mga DDS? Di baling mataas ang presyo ng bigas, basta Duterte pa rin. Ganyan po sila kapanatiko. Sa madaling sabi, di baling magkanda hirap-hirap ang Pilipinas, basta Duterte pa rin. Hindi po ganun. Dapat, kapag may makikita po, kagaya po ni Vico Soto, magaling. Diba? Tapos, pipiliin mo yung ibang tao, yung taong sinasamba mo, kaysa sa magaling sana na politiko na pwedeng magsilbi sa bayan. Diba? Pambira. Well, ano po ang inyong opinion dito sa mga sinabi ni Vico Soto, mga sangkay? O pwede palang ganun, no? Makapagpatayo ng isang project na walang kickback, walang korupsyon, hindi substandard. Pambihira. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.